Russia, mga sangkay, natatalo na daw po sa digmaan. Ang tanong dito, gagamit na nga ba sila Putin ng nuclear laban po sa kanilang mga kalaban? Magandang pag-usapan ito mga sangkay ngayon kasi nagiging viral topic sa pagdating po sa mga balitaan international. Itong biglaang pagsalakay mga sangkay ng Ukraine doon sa Russia. Na ngayon, nakubkob nga po nila mga sangkay yung isang part ng rehiyon ng Russia. Ngayon, ang tanong kasi dito, ang Ukraine nga ba, mga sangkay, magtutuloy-tuloy papunta po sa mas malawak pang bahagi ng Russia at sasakupin po nila ang ilang bahagi ng Russia, mga sangkay. At isa pang tanong dito, paano kung gumamit ang Russia ng mga nuclear na? Kasi sangkaterba yung mga nuclear nila at nasa kanila po yung pinakamalakas na nuclear. Pag-usapan po natin yan. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po mga sangkay, sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At congratulations po sa ating lahat mga sangkay. Kahapon lamang po 1.26 million subscribers po tayo. Pero ngayon mga sangkay, narating na po natin ang 1.27 million subscribers. So maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi lamang po ako ang inyong i-congratulate, kundi gusto ko rin na magpaabot ng pasasalamat at i-congratulate tayong lahat. Kasi hindi po natin nararating ito mga sangkay kung wala ang inyong suporta. So 1.27 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. So paangat po tayo ng paangat, kaya naman subscribe nyo na po itong ating channel. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So eto mga sangkay, very interesting no, itong topic ngayon. Patungkol po dito sa nangyayari dyan sa Russia, itong digmaan ng Ukraine at Russia. Very interesting kasi first time na mangyari na nakubkob itong isang bahagi, o kung tawagan mga sangkay, ito po ay Kursk region ng Russia. Nakubkob po nitong Ukraine. Parang napaka-imposible. Pero nangyari mga sangkay, at talagang nag-alsabalutan po dito ang marami sa mga tao doon sa Russia, no? Kaya nga sabi po ng mga taga-Ukraine, ng mga sundalo, naway maintindihan na po ng Russia ngayon ang hindi magandang naidulot ng digmaan na ito sa kanilang bansa. Panoorin po natin. Ukrainian forces are pushing on with their major cross-border incursion into Russia's Kursk region for a second week now. In fact, they claim to have taken more ground, captured more Russian prisoners, and attacked Russian air bases with drones. Grabe, matindi pala ito mga pag-atake ngayon ng Ukraine. So, sa madaling sabi, kung noon sila po ang dumidepensa, ngayon sila na po ang nasa offensive na situation. Papasok po sila ng papasok doon po sa malaking bahagi pa ng Russia. But ang tanong, how long, mga sangkay? Our next story explores why Moscow is finding it difficult to repel the Ukrainian advances. Heavy fighting is raging in Kursk. The incursion planned by Kyiv and executed in secrecy with the aim of upending the dynamics of a war. Grabe itong digmaan na ito mga sangkay, no? Tumagal na po ng gusto, hindi pa rin po natatapos. Same sa situation po ngayon sa Middle East. Yung Israel, mga sangkay. Na up to now, hindi pa rin po tapos ang digmaan. Tuloy-tuloy pa rin po yan mga sangkay. So, ang matindi dito, ang kawawa dito mga sangkay, yung mga, hindi naman po mga sundalo na nadadamay. Ukraine's audacious military offensive, surprising even Kyiv's closest allies. Ayan napasok po nila mga sangkay yung isang rehiyon ng Russia. Including the US, is now pushing the limits of how Western military equipment would be permitted to be used inside Russian territory. So, ayan mga sangkay.
Yung mga weapon na ginagamit ngayon ng Ukraine ay galing po sa West. Kumbaga, sila po yung nagsusupply, mga sangkay, then binabangga po nila ngayon yung Russia. Pero ang sabi, hindi pa daw po sila nagpapadala ng aktual na mga sundalo. Pero sa nakaraang statement ni Vladimir Putin, kanya pong isiniwalat mga sangkay na ang Russia ay nasa stage na po ng digmaan against Ukraine and Western countries. Kasama po dyan yung Amerika, Canada at marami pa mga bansa sa Europe. So, napag-alaman ni Putin na hindi lamang po mga Ukrainian forces ang nasa loob na mga sangkay, no? Kundi kasama po dyan yung mga taga-Western na mga sundalo. So, saan nahahantong ang digmaang ito? Kasi, alam mo, para po sa inyong kaalaman, ang nuclear, ginagamit po yan kapag no choice na. Kapag no choice na, gumagamit po. Pero hindi po yan basta-basta mga sangkay bibitawan. Pero sa kalagayan ngayon ng Russia, pwedeng mangyari mga sangkay na magbitaw itong si Putin ng nuclear. The surprise Ukrainian charge onto Russian soil that began on August 6th has rattled the Kremlin. The daring Kursk operation is the largest attack on Russia since World War II. Okay, yan daw po ang pinakamalaking pag-atake. Mga sangkay. Since World War II, sabi po dito eh. So, napakalaki pala nitong ginawa nitong Ukraine, mga sangkay. Russia says it has repelled attempts by Ukrainian forces to push deeper into Kursk region in 5 areas and claims over 2,000 Ukrainian troops have been killed. Ukrainian President Volodymyr Zelensky, on the other hand, says his forces are advancing deeper into Russian territory and claim the Ukrainian military holds 28 settlements. Grabe. Alam niyo sa nangyayaring to, lalo pong lalala ang situation. Iniisip natin na malaking tagumpay ng Ukraine, yes, as of now. Pero hindi po kasi yan magtatapos dyan. Ano pa lang yan eh? Kumbaga, panibagong yugto. Ang mangyayari dyan, gaganti yung Russia. At syempre, kapag gumanting yung Russia, mas malala po yan. So, sa madaling sabi, lalala po ng lalala ang situation talaga. In Kursk. The basic intention of the Ukrainian army is to act within the firepower. So at present, if the front line can be stabilized and a stalemate is formed, it will stick to Kursk like a piece of glue, which might play a role in the following combat operations. Ukraine is also rapidly building fortifications on borders with Kursk region in the expectation of a Russian counterattack. Ukrainian troops claim they have taken more than 100 Russian soldiers prisoners. Grabe, no? Hindi matatapos to. Ang nakakatakot pa na part, mga sangkay, what if gumamit si Putin ng nuclear? Pwedeng mag-trigger po yan ng World War III. At alam po natin kung gaano katindi ang ikatlong digmaang pandaigdigan kung mangyayari. Kasi ang mangyayari dyan, magiging all-out nuclear war. So, kung akala po natin, malaking tagumpay ito ng Ukraine, pansamantala. Pero yung nakakatakot dito, yung susunod na kabanata. Ukrainian trucks were seen carrying blindfolded men in Russian uniform from the border. Images like these are sending shockwaves across Russia. Это какая-то невероятная тревога. I feel some kind of incredible anxiety. I feel as if my hands are in a straitjacket because nothing can be done about it. I have relatives living there and they refuse to leave. Мы понимали всегда, что We have always understood that a special military operation was underway. But it's war, not just a military operation. And now this is happening right next door to us. но сейчас, когда это происходит, Grabe. So, lalala talaga ang sitwasyon na ito, mga sangkay. Tandaan natin. Kasi, hindi pa po ginagamit dito ng Russia yung kanilang buong puwersa eh. No? Samantalang ang Ukraine, ang ginagamit lamang po yung mga pandigma ng ibang mga bansa.
na sumusuporta sa kanila. If Ukrainian troops are able to hold territory, they could stretch the capacity of Russian troops, deliver a major embarrassment for Moscow. Given the possibility of Western support for Kyiv waning in the coming months, not least if the US elections return former US President Donald Trump to power, the raid into Kursk gives Ukraine a bit more leverage for any future peace talks. Bureau Report, WION, World is... Okay. So, ayan, mga sanggay. Bagamat sabihin po natin, panalo dito yung Ukraine, pero delikado ang sitwasyon ngayon ng mundo. Kasi posible po talaga mag-trigger ito ng ikatlong digmaang pandaigdigan. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Tingin nyo ba talagang tuluyan na matatalo ang Russia? O mangyayari po yung mas malala sa digmaang ito? Comment po sa baba ang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube, mga sangkay. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs, okay? So, ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat po lahat. God bless everyone.